Father, sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and Noong July 2023, ilang buwan din inimbestigahan ng PNP ito Madriaga Kidnap Group. May warrant, may press release, kumpletong detalye. Pero ni isa, walang nagsasabi na itong tao na ito ay aide ni VP Sara Duterte. Fast forward, ngayong December 2025, bigla na siyang naging aide ni VP Sara Duterte. Kung totoo yan, imposibleng hindi nakita ng PNP yan. Background check pa lang, malalaman na yan. Unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for a ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Matindi po ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Father Flavi at iba pang individual nagsampa na nga po ng kaso dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan dito po sa Ombudsman. Ito po ay kaugnay ng confidential fund na hindi umano tama ang pagkakagamit ng opisina ng pangalawang pangulo mga kababayan. Matindi talaga ang trip ng mga taong ito mga kababayan. Isipin nyo, ang napakalaking problema natin ngayon ay ang korupsyon na umabot na nga po ng trilyong piso ang involved na halaga. At nadadawit nga po dyan ang pangalan ng Pangulong Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez at iba pang mga congressman at senador mga kababayan. Subalit ang nakakatawa dito sa mga pinklawan na ito mga kababayan si Vice President Sara Duterte, yung kanilang kinakasuhan ngayon na walang kinalaman patungkol nga dyan sa napakalaking anomalya ng flood control na yan at binubuhay nila ngayon yung di umano ay hindi tamang paggamit ng confidential fund na sabi nga po ni Senator Marcoleta ay tanging COA lang ang may karapatang magsabi kung mayroon bang anomalya sa paggamit ang pangalawang pangulo o ang opisina ng pangalawang pangulo. At panoorin din po natin dito ang naging banat itong si Banat Pai dito nga po kay Madriaga sa mga pahayag nito sa kanyang affidavit po mga kababayan. Ito nga po ay laban pa rin dito kay Vice President Sara Duterte. Talagang itinotodo na nila ang lahat para sirain itong si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte dahil hindi nila kayang talunin ang Duterte. Alam nila na hindi nila kayang talunin si Vice President Sara Duterte kung ito ay tatakbo sa 2028. Kaya gumagawa sila ng paraan para mahanapan ng butas para nga po masira ang pangalan nitong si Vice President Sara. At para mas makilala pa po natin itong ang pagkatao nitong si Madriaga na itong mga kababayan ay mapapanood din po natin itong si Attorney Harry Roque. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Father, sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Pero pa, sir, Paano kami maniniwala sa inyo, Father? Sa dami namin ng ahensya ng gobyerno na mayroong confidential fund, si Vice President Sara lang yung pinupuntirya nyo. Bakit hindi lahat? Para maniwala kami sa pinaglalaban nyo, bakit hindi nyo lahatin? Hindi yung halata kayo masyado na pinupuntirya nyo lang si Vice President Sara.
Kasi baka yung confidential funds ito will concern national security. Paano kung ma-divulge yung mga sinasabing code names? Hindi po ba dapat ang national security will be first and foremost before your accountability? Tama. At ito yung dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma. Ang problema, hindi naman nila pinaliwanag na maayos eh. Very evasive sila to begin with. And COA itself has already determined that there were misuse and there was a manner of the confidential funds not brought to its proper use. Ano po kayo malinaw na nailista niyo po doon na mga nagawa po ni Vice President Sara at ng DepEd at ng OVP? To begin with, meron tayong nakitang 612.5 na pera na withdraw, na ginamit, ngunit hindi maipaliwanag. Yun ang isa sa nais natin hanapin, harapin at mapakinggan kung ano nangyari dito. Lakas talaga ng tama nito ni Father, no? Magkano daw? 612. Eh bakit tahimik kayo dun sa trillion na anomalya sa flood control na maliwanag na talagang may mga nakinabang? Bakit hindi kayo uusisa kung sino yung mastermind doon? Dahil ba kilala nyo? Halatang halata naman na talagang gusto nyo lang mapabagsak itong si Vice President dahil sigurado pag ito nanalo sa 2028 hindi ko alam kung saan kayo pupulutin. Saan po kayo ka-confident na uusad to under Ombudsman Boy Rimulyan? With the prayer, with the facts that we have presented and have assigned our signatures, we pray that this will be heeded and uusad ang kaso upang mapanagot kung dapat may panagutin. Kung walang tinatago si Sara Duterte. Kaya pala pinili talaga na mailok-lok dyan si Remulla, no? Para talagang tama nga yung sinabi ni Senator Amy na kaya idadalhin si Remulla dyan sa ombudsman ay para makasuhan si Vice President Sara Duterte. Ito nga, nangyayari na nga ngayon. Duterte, humarap siya. Pero Sir Father, kasi of course, sasabihin ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, it's just a political ploy. I mean, lahat kayo galit kay Sara Duterte, you want her out of Vice Presidency. Anong masasabi po? Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pari at simbahan, the truth has always been enshrined in the Pag mo lang idama yung simbahan, nadama yung pa yung simbahan ay sa mga kalokohan niya eh. gospel, and that is why I'm here. At dumako naman tayo dito mga kababayan sa naging pahayag nitong si Banat Bay, kaugnay nga po nitong si Madriaga. Sa isa po sa mga nagdidiin dito kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin ang naging pahayag nitong si Mr. Banat Bay. Wow, may bago na naman silang paandar. Ito na naman yung kanilang bikoy. Halika, pasinungalingan natin itong mga sinasabi nitong mga ulul na to. Noong July 2023, ilang buwan din inimbestigahan ng PNP ito Madriaga Kidnap Group. May warrant, may press release, kumpletong detalye. Pero ni isa, walang nagsasabi na itong tao na ito ay aide ni VP Sara Duterte. Fast forward, ngayong December 2025, bigla na siyang naging aide ni VP Sara Duterte. Kung totoo yan, imposibleng hindi nakita ng PNP yan. Background check pa lang, malalaman na yan. Dagdag pa, magkaiba ang pirma niya noon at pirma niya ngayon. Hindi yan chismis ha, basic handwriting yan. Terminal strokes, spacing, letter form, hindi tugma. Convicted siya noong 1997 to 2003. Pero sabi sa affidavit niya, 2001, siya po ay naging membro ng ISAP. Take note ha, convicted ito, nakakulong pa. As naging membro ng Armed Forces of the Philippines. Ang dagdag pa niya, nagtago daw siya ng 1 taon. Pero nakapag-aral siya at graduate pa siya noong 2022. Paano ka mag-e-enroll kung nagtago ka? Napaka-obvious na itong tao na ito
talagang parte lang ng pagsisira kay VP Sara Duterte. Kapag sablay ang timeline, sablay ang pirma, sablay din ang kwento. Hindi whistleblower yan dahil hindi nagtutugma-tugma yung kanyang kwento sa totoong nangyari. Kaya mga kababayan, magmatsyag pa tayo dahil marami pang lalabas na ganito laban kay VP Sara Duterte dahil hindi nila kayang matalo sa katotohanan kaya kung ano-ano ang kanilang ipaparatang. At para mas makilala pa nga po natin itong si Madriaga na ito mga kababayan, panoorin naman po natin itong naging pahayag nitong si Attorney Harry Roque. So, panoorin po natin ang kanyang mga naging pahayag. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara na di umano ay siya tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga drug lords no, nung huling eleksyon. Well, unang-una po dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag administration si VP Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si VP Sara. No? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat na nga binato sa kanya. Parang ako din, binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan si VP Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni VP Sara. Yun. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi na isang tinatawag na ano tawag doon? Yung parang movement na sumuporta. Sumuporta nga kay VP Sara. Pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni VP Sara. Dahil si VP Sara naman po, 32 million ang botong nakalap. Siguro naman po, 5 million, merong larawan na kasama siya. No? So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 million people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si VP Sara, lalo na nung panahon ng eleksyon. No? Kaya talagang buhay politika po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong nakalipas, 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, syempre po, yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, sub judice rule. No? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya ay guilty na. Pero, dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong sa mga heinous crime. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages. No? So hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nalilinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay aide, ex-aide ni VP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na. Natapos akong matalo nung eleksyon noong 2022. No? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang farm, no, dyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha.
Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform. No? Para po talaga silang, wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At ang katutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na took house of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo akong nabubwisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman nagnegosyo, naghanap buhay ng matino at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag dun sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko, no? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumaduban na krimen magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po yung private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buong buhay ko, private prosecutor, except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako. Puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhol sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya, as dokumentado ko po yun, ay nag-file siya ng separate kaso dun sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman na hindi ba pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano dinan-grab namin ay sinasabi na pineki ang pirma. Samantalang established naman po na humarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon, ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yon. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon, no? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng DARAP yang kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber. Kaya naman namin na-booking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima, nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yon ay nagpanggap na biktima. Kasi officially, nagpanggap siya na biktima. Pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yon, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala yan ni Madriaga. So ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So ano ngayon ang ginagawa nitong Madriaga nito? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Alam niyong malungkot, napaka-advanced na po ng kasong yan. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po magre-rest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan Doon sa petition for bail, sa loob ng 10 araw ata, napakabilis ng panahon na yun, talagang sa pinapresenta ang pinakamalalakas ng mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang, no? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas gaya ng judge namin, no? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nagdesisyon nga na malakas yung ebidensya at hindi po pwede mag-bail, no? So, in any case, ang sinabi niya siguro
dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si BP Sara kapalit na ipadismiss yung kaso ko. Paano nila mapapadismiss? Nako, yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano-ano pong nangyayari, Nako. na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga. Sa akin, bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, heinous crime ang nangyari. Dalawa, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ang kidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang, no? At mabuti na lang po nagkaroon po ng bypass, so yung dun sa pagbabayad ng ransom nagkaroon ng operasyon at doon nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga, no? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan, at isang pulis. Naku, nakakaawa po yung batang pulis, batang-bata, no? Na pulis na taga Mountain Province, kung hindi ako nagkakamali, artistahin pa naman, no? So 3 po ang namatay doon sa operasyon para ma-recover yung 2 Filipino-Chinese. Bakit naman ganitong karumal-dumal ang kriminal neto? Bakit papayagan ng kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto at binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang na mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso. Sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, nako, baka nga po at some point bumigay, wag naman po sana dahil pag napalaya na naman itong mga ito, baka kung ano na namang krimen ang mangyari. Alam niyo po, sa katunayan, bago pa sila makasuhan dito sa kasong ito, na-convict po itong Madriagang ito for kidnapping, kasama din yung pinsan niyang buo. Kaya lang po, dahil yung mga panahon na yon, merong automatic death penalty, ang parusang napataw po ay death. At during the automatic review, kasi lahat po ng death penalty subjected to automatic review, na-reverse po ang desisyon. Siguro po, naisip na hukuman na kahit sino hindi dapat mapatawan ng parusang kamatayan, no? Kaya sila ay na-absulto. Pero nakulong na po yan, na-convict na po yan, kaya nga lang po, na-reverse on automatic appeal dahil death yung naging parusa. At si Chavit Singson po ay nag-file din ng kaso ng extortion dito dahil hinihingan siya ng 50 million di umano para wag ibulgar ang impormasyon na nalalaman niya di umano laban kay Chavit Singson, no? Pero hindi po siya inurungan ni Chavit Singson at sinampahan din ng extortion case, no? Hindi ko lang po alam kung ano nangyari dyan sa kaso niya. So yan po ang karakter na ngayon ay nagpipresenta na aid ni BP Sara na di umano ay tumanggap ng pera para kay BP Sara. Ayun Take na nga. note po, no? Sa kanyang sinupang salaysay, wala naman po siyang sinabi na diretso niyang binigay ang kahit anong pera kay BP Sara. Ang sinasabi lang niya, yung isang beses binigay niya dun sa isang naging aid ni Inday Sara na pinasisinungalingan naman ng aid at isang beses sa kotse daw na nagpalitan at kinuha yung kotse. Pero alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.